Napakasarap naman talagang pagmasdan ng bahay kong ito habang naglalakad ako dito sa harapan sa may bakuran. Alam mo yung tipong pagod na pagod ka at gusto mong magpahinga, makalanghap ng sariwang hangin sa ganitong gabi. Yung mararamdaman mo yung saya, kalayaan, simpleng buhay, komportableng bahay na talagang mararamdaman mo na nare-relax ka talaga. At ito nga ang bahay kong nakakamiss talaga. At ngayon ay ipapakita ko sa inyo kung paano ito ginawa, paano ito nagsimula, paano ko ito binuo. Ang totoo talaga, nang pumasok ako sa mundo ng pagre-reels, ito talaga ang aking content. Isa lamang ito sa mga diorama ko. Ang nakita nyo ay yung paraan kung paano ko siya simpleng binubuo. Napakasimple lamang ng diorama kong ito. Pero para sa akin, napakaganda na at napakalalim ng kahulugan nito. Kung paano ko siya binuo, ganito naman siya sinira ng mga nilalang na ito. Inanay na siya. Kailangan ko yan ay kailangan ko pa yan ay ayusin. Kapapalitan yan, kaya yung ayusin. Ang bubong, ito yung bubong. Dahil nga ito yung mga simpleng materials lang, kaya para sa akin ay madali ko rin lang itong maaayos. Maayos yan. Binagyo. At sang-ayon nga sa kanila ay dumaan na rin ito sa masamang panahon katulad ng bagyo. Napatapon na ni Ate Cecil. At sa halip nga na itapon nila ay dinala ko ito sa aming bahay para ayusin, para ibalik sa dati niyang itsura, sa dati niyang ganda. At ito nga, sinimulan ko na siyang linisin. At napansin ko talaga na napakalinis at napakatibay pa ng mga dingding nito. Yun nga lang, yung mga bintana ay nawala na pero madali lang ito para sa akin. Aayusin ko at ibabalik ko ang sliding window nito. At ito ngang terrace dahil nga siguro hindi nila napansin na nabasa na ito ng ulan kung kaya't ito ay bumuka at nasira na yung kanyang sahig. Ang bubong na may mga tikal na bahagi. Ang CR na buo pa rin pero yung bubong niya ay hindi na rin maganda yung ilang bahagi. Madali lang talaga ito ayusin para sa akin. Madali lang ito gawa ng paraan at palitan ng karton. Ang diorama ko na ito ay yari sa karton, tangkay ng payong, mga buhangin at iba pang recycled materials. Ang mga ganitong materials ay madaling ayusin at palitan. Yung mga nasira o na-damage ay madali lang itong ayusin. Huwag lang talagang bulok na yung ilang bahagi. Yun ang mahirap at hindi na talaga siya maaayos. Napunta man ito sa ibang kamay pero ako pa din talaga yung gumawa. Ibabahagi ko sa inyo ang ilang kwento sa likod ng dioramang ito. Ito yung diorama na ipinagawa sa akin para ilaban sa isang contest. At pinalad nga na makuha nito ang unang pwesto. Gusto ko talaga siyang maayos. Gusto kong ibalik sa dati. Pero nambuklatin ko nga yung buong sahig niya at yung ilang bahagi ng dingding, yung kalahati ng dingding ay bulok na siya at talagang napakaraming anay. Patuloy ko siyang binuklat at umaasa ako na maaayos ko pa din siya. Pero nang makita ko na sobrang napakadami na ng nabubulok na bahagi at nang makita ko yung mga butas ng mga magagandang dingding na ito ay talagang pinamamahaya na ng napakaraming anay. Ito talaga yung nakakalungkot at dito ko nasabi na hindi na ito maibabalik sa dati at hindi na ito mabubuo pang muli. Nakakalungkot talaga pero tinanggap ko na rin. Minsan talaga may mga dahilan na hindi na magawan ng paraan. Sira na talaga siya. Nawala ka man sa akin, nawala ka man sa amin pero mananatili kang inspirasyon.